Okay, one good example is Mary. Diba? Si Mary. Nung ang ating Panginoong Jesus ay pumunta po sa kanilang lugar, tinanggap po siya ni Marta ng may kasiyahan, mga kapatid. Pero ano po ang nangyari? Doon po sa storya, itong si Marta nagpakaabala sa maraming bagay. Si Mary ang ginawa, umupo sa paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Itong si Marta na self-righteous, itong si Marta na may maling pananaw. Mga kapatid, alam niyo po, lahat ng ginagawa ni Marta, araw-araw naman pwede mo magawa yan eh. Pero yung moment na papasyalan ka ng Panginoon, yung moment na makakasamba tayo, yung kasi nakapagtataka sa iba eh. Halos araw-araw nagtatrabaho na, pati ba naman yung linggo? Diba? Pati ba naman yung linggo na pagkakataon mo para makasamba, para makarinig ng mensahe, para marinig ang aral ng Panginoon, pati ba naman yun, pinababayaan mo? Kapatid, anong sabi ni Marta? Lord, sabihan mo nga yung kapatid ko. Diba? Ako busy ko sa lahat ng mga trabaho dito. Pero siya, tingnan mo. Tingnan mo, nakaupo lang sa paanan ng Panginoon. Bid her, therefore, that she help me. Sabihan mo naman siya, tulungan ako, Panginoon. Itong mga attitude na to, natatanaw natin sa marami yan. Opo. Pero nung sabi ng Panginoon, Martha, Martha, thou art careful about so many things, but one thing is needful. And Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Ano yung tinukoy niya? Salita ng Diyos. Mga kapatid, yun po ang isang kayamanan na dapat ipunin natin. Yun po ang kayamanan na hindi po mababaliwala. Salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sana, kung meron kang pinapahalagan sa buhay na ito, nang higit sa anumang bagay, salita ng Panginoon. Amen?